So, etong content na to, bigla na lang pumasok sa akin kagabi. Ay, ang cute-cute mo ang bata, hindi mo makukuha ang bata. Kalahati ako ng bumuo niyan. Humiga ka lang. Anyway, etong content nga na to ay bigla na lang pumasok kagabi sa aking isipan. Kaya ko bang gumawa ng cream cheese sa bahay? Kasi dati, gumagawa na ako ng cream cheese, pero hindi talaga cream cheese yung ginagawa ko. Yogurt cheese siya. Basically, para siyang yogurt na i-drain ko, tapos titimplahan ko, and gagamitin ko na parang cream cheese. Pero ang tunay na cream cheese ba, ay ganun kahirap. So, napasarts ako. At etong gagawin natin ngayon, ay resulta ng aking pagsasarts. So, gagawa tayo ng sariling cream cheese ngayon. Tapos titingnan natin kung makagawa pa tayo ng mga application ng cream cheese. Pero hindi ko alam kung dapat ba. Kasi alam nyo na kung saan gagamitin ng cream cheese, di ba? Kapag marami kang cream cheese, marami kang paggagamitan ng cream cheese. Kaya ka lang naman hindi ko magamit ng cream cheese kasi wala kang cream cheese. Pero kung marami kang cream cheese, marami kang paggagamitan ng cream cheese, di ba? So, eto ang first ingredient dyan, pare. Gatas, pare. Meron tayong 5 litro dito, pero wow, eto na pala. Nandito na. So, ininitan na namin yung gatas. Gusto ko lang sabihin, no, sa paggawa talaga ng mga keso-keso, mas magandang gumamit ng raw. Or ng, paano ko ba sasabihin to? Hindi ultra pasteurized. Hindi nainitan. Kasi ito mga ganito, pasteurized yan. Kaya hindi yan nasisira. Baka UHT nga to ultra heat treated. Tingnan natin yan. UHT process to maintain long life and retain the qualities and flavor of milk. So, pagka ganito yung gatas natin, ang ganito naman yung usually makikita talaga natin, medyo iba yung lalabas, pero pagdating sa cream cheese, walang problema yon par. So, una natin gagawin, 5 liters ang gatas. Pwede kayong gumawa ng mas konti. 5 liters na, gawin nyo na para sulit yung trabaho, di ba? Pero di naman talaga ito matrabaho. At iinitin natin hanggang ganyan. Hindi kumulo, pero umusok-usok siya. Hinaan na natin ng konti yan. Nga pala, swerte kami kasi meron kami ditong non-stick na kaldero. Pag non-stick yung kaldero nyo, malilesen yung chance na mag-scald yung milk nyo, masunog siya, malilesen yun. Hindi kasi masyado umiinit pag may non-stick coating. So, yun yung ideal. Pero that's not to say na hindi kayo pwede gumamit ng kahit anong kaldero o kawaling meron kayo. Use what you have. Pero kapag gagamit kayo ng kahit ano, wag masyado mainit dapat yung apoy, tapos gamit kayo ng spatula para kayo rin yung ilalim na ganyan. Mararamdaman nyo yan maninikit kasi yan di ba? Ano siya, mainit na siya. Meron tayo ditong sa 5 litro ng gatas, meron tayo ditong 200 ml ng suka. Kahit anong suka. Basta maasim, wag lang yung sinamak yung ginagamit nyo sa lechon, wag yun. May sili, sibuyas, bawang, wag yun. So ilagay lang natin yan dyan. Yung iba, sabi nila, haluin daw. Pero yung iba, hindi na daw. So dapat pala nakapatay na yung apoy. Tapos hayaan lang nating gumana ang mahika ng acid at gatas. At hayaan lang natin yung nandyan. Hayaan lang natin yan dyan. Mga 4 minutes, 5 minutes, 3 minutes. Kahit ano, bahala kayo. Talsi ka na nga ako Hindi na ako. 5 seconds, wala mali siya. Tropa. May araw pa, wala pa mali siya. Hindi ako nakainom. Sa gabi may mali siya. Sa gabi may mali siya na. 5 minutes at eto na siya. Iyak, mukhang suka ng bata. Technically, parang ganyan talaga yung suka ng baby kasi gatas yon. Nagpo-form sa loob, nakalagyan ng acid, di ba? So, ganyan din talaga. Pero mas masarap to. Di pa naman sa nakatingam na ako ng suka ng bata, pero I assume hindi masarap yun. So, kapag nakakita kayo ng mga cheese making sa YouTube, hindi ganito yung itsura niya. Kasi iba nga yung gatas na nagamit nila. Pero para sa cream cheese, okay lang tong bagay na to. Actually, mas madali ko ibubuhos lang na lang natin dito. Ito nga pala ay katsa lang na meron strainer sa ilalim. Inimagine ko lang na mas madali para sa household na strain na lang to gamit yung strainer, yung kanina. Baka mas madali yung para sa inyo. Pero either way works naman. Ganyan-ganyan lang natin ng konti. Kanina ginawa namin to in a much smaller scale. Maliit na strainer lang. Gumana naman siya. Pakita nga natin. Ay, George, akin na yung cream cheese dyan. Yung ginawa namin, no? Yay! 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 Pero ito yung nagawa namin cream cheese kanina. Pre! Di ba? Ganda ng texture niya. Pero mamaya na, baka sabihin, binili lang. Bukan natin ilipat dito. Yan, napuno na kasi siya, Lagyan natin dito. Yan. Buti na lang, nandiyan sila palagi. Tapos ngayon, ito na-collecta natin sa baba. Oo, yan yung whey. Mamaya, lulutuin pa natin to. Subukan natin gumawa ng parang ricotta cheese. So, ibalik lang natin yan, Dayan. Yung iba na nakikita ko, hinuhugasan pa to. Hinuhugasan pa siya. Ikaw, nasa sa'yo. Kung gusto mong hugasan, di ba? Pero kasi, hindi maganda yung curds natin. Kasi yung gatas natin, hindi masyadong ideal para sa gantong bagay. Pero I'm guessing, kung ikaw ay nanonood ng Ninong Rai, wala kang access sa sa raw milk na talagang ginagamit sa... Talagang kakapigalang mula sa dedrang baka, alam mo yun? Parang hindi ba ganun? Pwede pa nating i-drain to. Tikman nga natin.
Di masarap. Pero wait lang, nasarap yan. I-collect lang natin na ganyan. Pigayin natin. Mainit to Pigayin lang natin ng konti. Wag masyado kasi kailangan din talaga natin yung liquid, di ba? Ngayon, lipat natin to dito para lang mas madaling ilipat dun sa food processor natin. Kung titinan nyo, hindi pa siya mukhang creamy, di ba? Pero papakrimihin natin yan gamit ng food processor. Ngayon, sa pagkakataong to, gusto kong mag-sorry, pero parang essential talaga ang food processor, at least para sa proseso nito. Blender, pwede siguro. Ang problema sa blender, yung gitna lang yung nabiblend, hindi siya pang-ikot talaga. Gets mo? Yun ang pagkakaiba ng food processor tsaka blender talaga. Gaya natin dyan. Yan lang muna. Tapos lalagyan natin ng asin yan. To taste na lang. Ganyan lang muna. Tapos, gilingin na natin yan. Masyado pa siyang matubig. Pag pinalamig nyo to, okay naman to. Okay naman to. Pero dito sa isang to, ano natin to? I-drain pa natin ng konti. So, kuha tayo ng mold nito. Ayan, palalamigin na lang natin. Ngayon, dito sa isang to, i-drain pa natin to ng konti. Balik lang natin doon sa cheesecloth. Pigain lang natin na ganyan. Dahil pa liquid, di ba? Kita nyo. Significantly mas dry siya, Yan, again, parang ano lang yan. Nakabalot na ulam. Tapos, food processor natin. Ito, mas thick na siya ng konti. Pero liquid pa rin siya. Kasi nga, mainit pa yan, par. So ngayon, yung quality ng cream cheese nyo ay nakadepende sa abilidad nyo na magtanggal ng liquid sa kanya. Siguro, I can say na yun yung pinaka mahirap na parte. Kasi, gaano ba naman yung magpapakulo ka ng gatas? Pero yung abilidad mo na magtanggal ng liquid, doon nakadepende kung gaano siya kaganda. Ngayon, kung hindi ka nagmamadali, pwede mo actually ilagay lang sa ganyan, tapos stay mo lang. Walang problema yun, di ba? Tapos kapag nakikita, I'm sure, kung nandito ka, nakapanood ka na ng mga gumagawa ng keso sa internet, may kita yung sa kanila, parang taho talaga. Di ba? Parang maganda yung curd sila. Dahil sa quality ng gatas yun. Tsaka sa quality ng coagulant na ginagamit nila. In our case, suka lang ang gamit natin. Sila, talagang meron silang proper na coagulant, which is rennet. So ngayon, palalamigin lang natin to. Tapos, tingnan natin kung ano yung mga bagay na pwede nating gawin dito. Meanwhile, gagawa pa kami ng mga keso at hindi ko napapakita sa inyo. Yung pangalawang gawa namin, mas maganda, ayan ginamit namin muna to, tsinaga namin. Sinaktak namin dyan para hindi nabubulunan yung ano namin, strainer namin. Tapos eto naman yung gagamitin ko, yung parang di pa nalinis yan. Ito na lang, yung oil strainer natin. Para lang ma-maximize natin lahat ng milk solids. Nalagay mo, dahil pa niyan, diba? So nabigyan tayo ng magandang jacket galing Japan. Maraming salamat kay Andrew J. Constantino. Akto ba? Hindi naman sinasara to, Ang kagandahan ng cream cheese nyo ay nakabase sa abilidad nyo na tanggalin ng liquid. Kaya ginanyan ko yan, par. Nilagyan ko ng weight. Ayun, makikita nyo dito siya. Ayun, camera to. Kita naman, di ba? Ayan. Nandyan siya. Hindi nyo kailangan gawin talaga to. Di talaga. Sa lahat na tinignan ko, hindi nila ginawa to. Pero, medyo extremes. Yung kanina, medyo matubig. Eto, medyo dry. Yung una namin ginawa, honestly speaking, nung naano namin yun, dinagdagan pa namin ng konting tubig para makuha yung creaminess. Pero tingnan lang natin, Tingnan lang natin yung magiging resulta. So, tanggalin na natin to. Bago pala yan, gusto ko ipakita yung difference ng whey nung dalawa. Eto yung whey nung una natin ginawa. Nung binuhos natin rekta sa katsa. Diba? Ito yun. So, maganda yung pagkaka-filter niya. Ito, yung whey, doon sa mas madaling paraan, mas maputi siya. Meaning, mas marami pa siyang milk solids doon. Meaning, hindi natin na-maximize yung yield na makukuha natin mula sa kanya. Pero I think, okay lang yun kasi yung dali naman niya. Diba? Ito yung curds natin, pre. Parang tokwa, di ba? Pag ginamit niya talaga, mga commercialized na gatas, medyo ganyan-ganyan talaga itsura niya. Pakita mo. Hindi siya tulad ng curds na nakikita natin sa internet. Pero kaya natin gagamitan ng food processor, di ba? At ilagay natin din Ito parang kakasya, Kasi mas marami nga tayong natanggal na tubig dito. And same amount ng milk yan, 5 liters yung ginamit natin, di ba? Tapos asin. Asin, to taste lang yan. Pwede yung dagdagan mamaya kapag kinulang. Diba? Medyo mas hirap ng konti makina natin kasi nga mas hindi siya matubig. Pero I'm guessing, mas creamy yung makukuha natin dito. Check. Ayan, Diba? Ang kinis. Diba? Actually, ang kagandahan dito, dahil tayo naman ang gumagawa ng sarili nating cream cheese, hindi natin kailangan sagarin yung alat. Pwede pa natin lagyan mamaya. So, eto, medyo matabang pa to. Pero okay na sa akin to kasi mamaya pwede pa natin lagyan Diba? Para mas may freedom tayo na gamitin to sa kahit sa natin gustuhin. Tapos, andun yung asim niya. Lipat natin sa lalagyan. Kuha tayo ng loaf pan. Sige natin ang cling wrap. Asa yung cling wrap ko? Para matanggal natin ang maasim. Para makuha natin ang bar. Diba? Gawin natin dyan. Tsaka, pre, anong ingredients lang yan? 3? Yung isa panimpla pa, asin lang. Diba? Para may cream cheese ka, Diba? Takpan lang natin yan.
Tapos, i-rep natin, tapos mamaya timbangin natin para malaman natin ng yield, pare. Tapos mag-iisip na rin ako kung saan natin pwedeng gamitin itong mga bagong cream cheese na gawa natin. So, bigla ang daming bata dito. Tapos ang daming nanay na nagpapakilay. Pilik mata pala, kilay tuloy. Anyway, tumigas na yung mga cream cheese natin. Ito yung pinakamaganda, yung ginawa namin off-cam, yung testing namin. Yan, solid talaga. Pangalawa namin ginawa. Pangatlo namin ginawa, yung maganda rin. Although malambot pa talaga siya, kasi huli nga namin ginawa yan. Kulang pa sa ano, kulang pa sa lamig yan. Pero ito yung sinasayo namin matubig. Kahit matubig siya, pre, nag-settle siya, oh. Tumigas siya. Di ba? Yung kabila. Cream cheese. Ngayon, para makuha yung malapot, para makuha yung makinis yung cream cheese nyo, kailangan mas ano siya, thick siya. Kasi mas napoprocess siya ng maayos, maliliit niyang particles, mas nadudurog kasi hindi siya matubig. So, pag matubig kasi, pre, pag paparting na yung blade, makakaiwas kang gano'n. Ngayon, kapag malapot yung mixture, hindi ka makakaiwas. Paparting na yung blade, lapot masyado, may hiwa ka ngayon. Ganun yun. So, mas maraming tubig yung matanggal nyo sa kanya. So, umpisa pa lang, mas magiging smooth yung cream cheese nyo. Pakita ko sa inyo to, pre. Eto, matubig. Tira nyo dito, Kita mo dyan yung particles niya. Ito naman yung smooth, pare. Yan. Mas maliliit yung particles niya. Diba? So, mas smooth siya. Pero, parehas masarap. Sa experiment natin, sa ricotta experiment natin, alam ko na talagang may hirapang gumana yun kasi nga, mali gatas natin, mali pa coagulant natin. Ganun nga yung nangyari. Sinisip ko, paano nangyayari na kapag niluto mo yung whey, may lalabas na ricotta sa whey. Lahat nga ng milk solids, kinuha mo na. Diba? Di ko alam paano. And yun nga yung nangyari. Hindi ako Italiano kaya hindi siguro gumana sa akin. Pero baka yan yung mga ricotta sa taas. So sige, gawa tayo ng cheesecake. Pero medyo kakaiba. Cheesecake na personally hindi ko pa rin nagagawa. Gagawa. Nagkakasakit yung mga tao dito. Gagawa tayo ng burnt bus cheesecake. Ngayon, kapag kapag gagawa ka ng kahit anong cheesecake recipe, ang talagang base niyan ay yung cream cheese. Ngayon, yung cream cheese na yan, specific yung water content niyan, specific yung properties niyan, di ba? Etong mga cheesecake na magagawa natin sa bahay ay inconsistent. Medyo madisbalance lang yung burnt bus cheesecake natin. Kung gagawa tayo, susundin natin yung recipe na meant for store-bought cream cheese, tapos gagamitan natin ng homemade, tawag mo dito? Cream cheese natin, di ba? Nakalimutan ko na. So, babase tayo sa mata. Tandaan nyo, pre, ganito lang yan. Cheesecake, basically, ay parang leche flan na may cream cheese. Ganun lang siya. Ang nagbibigay ng structure talaga sa kanya ay yung itlog. So, titignan mo siya as custard. Parang ganun. Pero ang kinaiba dito sa burnt bus cheesecake, usually kasi ang pagluluto ng cheesecake ay very gentle. Pero sa burnt bus cheesecake, talagang medyo harsh. Medyo mga overcook ng konti yung outer layer niya. Kaya, bibake mo siya at a higher temp at masusunog talaga yung labas niya, di ba? Minsan may tendency ma-overcook. Pero wala pa naman ako masyado marami experience. Actually, first time kong gumawa ng burnt bus cheesecake. And sa nakita ko, kasi ang dami niyang variation Pero kaiba lang talaga doon ay yung method niya. Talaga susunugin mo yung labas. So siguro lang hindi ako eksperto. Hindi ako galing sa Basque. Hindi ko sure pero feeling ko kung ka na existing cheesecake recipe mo, sunugin mo. Baka gumana. Subukan na, mapapatunayan natin yan ngayon, pare. Isa pa ang maganda sa burnt bus cheesecake, walang crust. Walang crust, pare. Solido 24, di ba? Ito ay nabubuksan yung gilid at umihiwala yung puwet. Mas madaling retrieval, pero that's not to say na hindi kayo pwedeng gumawa nito gamit yung normal na cake pan. Kasi nga, putya, nakita ko nga, may gumagawa gamit loaf pan, di ba? So sige, gawa tayo. Prep muna natin yung pan natin. Mantika, hindi dumikit, kundi para dumikit, tama yun. Tapos, parchment paper. Yun lagi, no? Burnt bus cheesecake, naka-parchment paper lagi, no? Kasi wala nga siyang crust, pare. Yan. Again, yung mantika hindi para hindi dumikit, kundi para dumikit yung parchment paper natin sa ating spring form pan. Okay na yan. Tapos, masyado bang marami to? Ito yung mas firm Sige, ito yung gamitin natin. So, meron tayo ditong homemade cream cheese, pare, na dagdagan na siguro natin ng konti. Yan. Sagyan natin ng itlog. Alvin, nilang itlog. Teka, bakit ako? Ikaw nag-research niyan Hindi, kasi wala nga tayo recipe. Gusto ko lang magbigay ka para pag nasira, kasalanan mo. Sabi mo 4. 4, sige, 4. Pero pag tama, ikaw lang. Ako lang, oo. 4 na 8. Uy, may shell, Gusto mo malutong na cheesecake? Tapos, meron ba tayong all-purpose cream dyan? Nauna ako. Eto na, meron na. Maraming salamat. All-purpose cream. Medyo matubig talaga to kapag sinalang mo siya. Meron tayong vanilla na hindi expired. Asukal. Lagyan ko na ng konting asin to. Dahil malambot na yung cream cheese natin, baka pwede nang hindi i-mixer, di ba? Kuha tayo ng whisk. Pero kung meron kayong mixer, actually may nakahanda kami hand mixer dito. Pwede naman. Lemon.
Pucha. Wala na pre. Kailan pa to? Tuyo na oh. Huwag niyo papakita puro fresh ingredients ginagamit natin dito. Di tayo gumagamit ng tira. Bakit? Pagkatuyot, di mo na bibigyan ng pagkakataon? Ako nga, binigyan ng pagkakataon ng asawa ko. Tuyot ka ba? Bago ko siya makilala. Lagyan natin ng konting lemon. Dapat talaga zest ang ilalagay ko. Pwede ba, mami? Oh, pwede daw. Bango, oh. Nanghiram ka na ng bata, pinagtripan mo pa, no? Haluin natin, ere. Dahil ito ay wala sukat. Uy, ano yan? Candy asukal. Sabi nila, yung mga buo-buo daw sa asukal, ano daw yan? Dinuran daw sa planta yan. Ikaw nagsabi na. Yan isang malaking bundok na asukal. Dinuran daw yan. Magbubuo yan. Hindi ako naniniwala doon. Kung meron ba sa inyo may asukarera dyan, totoo po ba yun? Yun nga, dahil hindi nga to strict recipe na sinunod natin, kailangan natin tikman to. To taste ba? Okay na ako dito, pero konti tamis pa siguro. So, hindi pa ako okay doon. Ito kasi pinagdadebatihan kanina. Di ba yung mga buo-buo nga sa asukal, dinuran daw sa planta yon. Kaya namin na ano yun, kasi meron dito sa amin. Di ba meron tayong asin tibuok? Ito yung asukal version nun. Asukal tibuok pa, oo. Di ba? Asukal tibuok. Kung ano yung mga lasa nito dito, halos yan masusolidify na lang yan. Kapag na-overcook, doon lalabas yung lasa ng itlog, pare. Pa natin. Sarap. Kinilig ako. Okay siya, lasang normal na hilaw na cheesecake, alam mo yun? Dahil winisk natin yan, kailangan nating alisan ng air bubbles yan. Taktak mo. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Itak-itak. Itak-tak. Tatak mo! Itak-tak mo. Itak-tak mo. Itak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak. Meron pong kinakwento si Alvin na napanood niya po nung bata siya. Pag nahanap niyo po yun. Baka po mahanap niyo itong footage na to sa Itbulaga po ito. Yun sa noon pa. Matagal na to. Anong taon to? High school ka pa? High school, college. Meron daw siya nakita. Pinataktak daw sa Itbulaga. Matanda na daw talaga. Nung sumayaw daw ng taktak yung matanda. Kanta ka ako sa... Hindi, ako kakanta. Ikaw sumayaw. Masaya. Taktak. Ikaw kakanta! Ikaw sasayaw. Ikaw nakakita sabay tayo. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Ganyan daw. Baka na mahanap niyo. Baka pumahanap niyo yung footage na yon. Gusto na namin patunayan na hindi sinungaling si Alvin. Bibigyan ulit ng Gcash. Bigyan natin ng Gcash. Sino magbigay nun? 200 sa akin. 150 ako. 350 yun, di ba? Okay. So ilagay na natin to dito. Tapos, para lahat ng air bubbles ay pumunta sa taas. Maganda rin yung ganyan. Tawag mo rito. Paste na matitira kasi medyo aalsa ng konti yan. So isa lang na natin to. Para swing! Yan, araw! 200 degrees sa baba at around 180 degrees sa taas. Ngayon, kung wala namang temperature control, sa taas yung tawag mo dito, oven nyo, di wala, di ba? Okay lang, walang problema yun, di ba? So ngayon, tayo na natin maluto yan. Tapos, sa mga advantage itong burnt bus cheesecake na to, pre, walang toppings siya. Tama. Yung totong lang talaga, di ba? Yung Alvin lang talaga ang churro cheesecake lang talaga yun, di ba? Hintayin na lang natin yan, pero eto, mukhang susukuan ko na to pa. Mukhang wala na talaga. Hindi ako Italian ina para makagawa ng ricotta. Susunod na lang, gawa tayo ng comprehensive cheese making sa channel na to, pero sisiguraduhin kong madali lang ma-source. Medyo mahirap. Ako nahirapan ako. Anyway, balikan natin ito mamaya pag luto na. Pre, sabi nila, burnt bus cheesecake. Admittedly, yung taas, medyo amoy burnt. Amoy yun. Di ba? So, hindi ko alam kung okay itong bagay na to. Ngayon, magdi-deflate pa to Kasi kailangan to i-rest ng room temp. So, yung mga nakikita mong puti-puti na yan, magsasara yan. Yan yung sugat na gumagaling. May mga sugat di galing kasi. Kasi ang pinaka-ayoko mangyari dito, ma-overcook yung itlog. Kasi lalasa scrambled eggs yun So, yan, kita nyo, nagdi-deflate na agad siya. No? So, as per instructions, kailangan tong i-rest 1 hour room temp, which gives us plenty of time to work on our second cream cheese application. And that is secret muna. Sa next na gagawin natin, ito ay sa may cellphone ko. Yung isang tawag ay pataya. Yung Turkish pizza. Parang ganito. Yan yung gagawin natin. Yan kasi, mga ganyang klaseng dish, medyo maluwag. Hindi exactly authentic yung gagawin natin, pare. Pero kukunin lang natin yung form at gagamitin natin yung cream cheese na ginawa natin, na pinaghirapan akong salain. Meron tayo ditong baka na sabi ni Amity, bagong katay daw.
Totoo ba? Ay, niwala ka doon. O, di sige. Oo nga. So, itong baka, medyo matubig-tubig to. Kailangan lang muna nating parang tustahin to ng konti. Sagyan natin ng asin para mas magtubig at mabilis ang kanyang pagtuyo. Ha? Ayun na, medyo natuyo na yung baka natin. Lagyan natin ng bawang. Ngayon, yung bawang namin dito, nag-ice cream. Kasi mali yung nailagay na mantika. Diba? Pero, Kailangan may masisi tayo dito. ay, hindi tayo ganun dito. Hindi tayo nagtuturoan dito. Yung work culture natin dito hindi toxic. Pero kung meron may kasalanan, si Abby di talaga. Pero hindi tayo nagtuturoan dito. Hindi. Pero tinan mo, okay naman. Okay naman, di ba? Pag nainitan, okay na. Pero wag ganun, ha? Isa na natin ang konti, sabayan na natin ng sibuyas. Yan. Kung sibuyas meron kayo dyan. Diba, maganda spice na ilagay dyan. Smoked paprika. Ba't kulay yung paprika natin? Sure ka ba? Iba na naman yan. Dito smoked spicy na paprika to. Okay lang yan. Minadara tayong KFC 11 secret herbs and spices dito. Lagyan natin. Diba? Parang ano to yung larong basketball dati, freestyle pare. Kahit ano ilagay mo dyan. Move your body, don't stop the motion. Oh, proven story, skills and devotion, di ba? Forward ako dati. Teka lang, power forward? Bakit nagtetres? Hindi tres yun, perimeter yun. Kala Ando ko. pa eh, ando pa yung tres eh. Okay. Si Alvin SG yan, SG na babae yan, si Alvin. Aray! Napagutok, pre. Okay, tapos ano ba pwedeng ilagay dyan? Cumin, konti lang. Tapos, meron tayo ditong canned tomatoes. Pwede naman siguro yung normal na kamatis lang. Pero ang ano kasi dito, wala na siyang balat. Pwede mo actually i-concasse yung kamatis mo, tanggalan ng balat. Pero matrabaho yan. Ano yung concasse? Ha? Ano yung concasse? Pang tanggal ng balat. Basta, ano may joke? Di mo alam. Gimbre. Di mo alam. Chidori. Lagay natin yan. Tayo yung Naruto mo, 2002 pa. Malayo na yung Naruto ko, ha? Kami, kay Arlong. May cable pa ba ngayon? Meron pa. Wow. FTV. Channel 51. 51 ba 59? Hindi ko na maalala. Yan, okay na yan. Tapos huling-huli, bell pepper. Marami pa kayong pwedeng ilagay dito. Gusto nyo, lagyan nyo ng ano yan eh. Plais yan eh. Bahala kayo, alam mo yun. Freestyle naman to. Diba? Move your body, don't stop the motion. Konting alat pa. Sure ba yan? Napatis yan? Asin lalagyan natin. Kala ko. Baka may ano siya, no? Chili con. Chili con. Uy, grabe, sino kaya bumato ng dart sa'yo? Cherry, oh. Hindi. So, simpleng giniling lang para na may kakaibang timpla. Diba? Nakukulangan ako. Hindi eh. I mean, pwede na tayo magdagdag na linamnam dyan. Sige, lagay tayo. Pero iba eh, nakukulangan ako sa iba. Siguro nakukulangan ako sa spices. Ito yung kuting Nor chicken powder. Wala na naman yung kutsara ko. Pero okay na to. Kailangan lang natin itong palamigin ng konti. So, ilagay natin sa tray. Grabe itong tray na to. Ang bigat to. Siguro super high quality talaga itong tray na to. Wala naman nangyari. Gagi na. Gogi. Hindi, teka. Ay, akala ko. Yok lang. Hindi, ganito lang po yan. Likod ng kutsilyo. Di ba umayos? Dati ako latero, pre, sabi sa'yo eh. Malakas mo na eh. Laitero yun. Yeah. Tapat lang natin sa electric pan to. Yeah. Tapos doon na tayo sa ating tinapay. Ito na yung tinapay namin. Hindi ko na pinakita kung paano gawin. Alam nyo na yan. Pero ilalagay ko dito yung measurements. Jerome, 512 grams ng tubig, 7 grams ng yeast, 800 grams ng harina, 16 grams ng asin. Tsaka asukal, mga 1 teaspoon para lang may food trip yung yeast nyo, di ba? Tapos pag sabasamahin nyo lang yun, kung may mixer kayo, i-mix nyo. Kung wala, lamutahan nyo lang, pare. Ganun lang. So, eto na siya. Eto yung basic pizza dough natin na lagi nating ginagawa dito. Kaya hindi ko na rin binother ipakita, di ba? Oven natin, naka-preheat na yan. So, pwede na tayo actually. Okay, hatiin na natin sa gitna to. Kasi yung balak kong gawin, medyo malaki para sa mga ganid na ere. Alam mo yun? Ito yung matibay na tray, pre. Di ba? Flatten lang natin to. Hindi naman sobrang nipis kasi kailangan medyo substantial pa rin siya, di ba? Flat lang natin na yan. Mantika. Hindi para hindi dumikit, kundi para dumikit ang ating parchment paper. Tapos yung tinapay natin, pwede nating ilipat din. Saka nyo i-roll out na ganyan. Di ba? Dapat sana to mas maikli pa ng konti. Pero okay na yan, di ba? Mas okay na yung mas mahaba. Wala nagreklamo sa mas mahaba eh. Bakit hindi ka natawa sa sinabi ko? Sakto lang yung joke. Kita tayo sa dance floor. Lagyan natin yung palaman natin. Mas kukunin na natin yung form. Isasara na natin yan ng ganyan.
natin na ganyan. Sabi mo, hala, Ninong Ray, asan yung cream cheese? Hala, Ninong Ray, asan yung cream cheese? Teka lang, nagmamadali ka ha? Bakit may nakakatawa, Mr. Renera? Ayan. Oh, generous yan, di ba? Oo naman, ubus na nga eh. Sa iba kasi, pinaparest pa yan para umalsa. Pero may mga nakikita rin akong hindi na. Pagkatapos i-form, sinasalang na agad, di ba? So, gawin natin yun. Either way, pwede naman siguro. Salang na natin to, so mag-egg wash tayo. Punas-punas lang. 200 degrees Celsius. Tapos isalang na natin to. Wala tong set na oras, pero ang titingnan nyo lang talaga dito is yung browning ng tinapay at yung kung luto na ba yung tinapay nyo, di ba? So, tansya ko mga around 15 to 20 minutes. So, balikan nyo ako dito after 15 to 20 minutes. Di ba? Di, pero ang ganda. Hindi ganito kaganda in-expect ko. Hindi, nakakatuwa. Ganda na ito, nakakatuwa. Hindi pa natin siya pwedeng kainin kasi sabay-sabay natin kakainin lahat, di ba? So, doon na tayo sa susunod natin at yun ay secret muna. Napakasarap na kombinasyon ng spinach at cream cheese, pare. Kaya nga, ang isa sa mga sinadjust sila kanina ay yung pizza na may spinach. Yung ginawa na natin dati. Pero naghanap pa si Alvin ng isa pang magandang pagpasukan ng kombinasyon na. At ang nakita ni Alvin ay manok. So, hindi ko alam kung ano yung particular na tawag dito, pero basically para siyang cordon bleu na merong spinach and cream cheese sa loob. Pero paano yan, Ninong Ray? Wala akong makita spinach. Paano yan, Ninong Ray? Wala akong makita spinach. Ito para gagamitin natin dyan. Tangkong. Pare. Ilo-localize natin yan, di ba? Kung meron kayo makikita ng spinach sa inyo, edi good. Di ba? Congratulations, di ba? Pero kung wala, kangkong na lang, pwede na yan, pare. Meron tayong manok dito na naka-fillet na. Pina-fillet na namin sa palengke yan. Pero kung gusto nyo mahirapan, pwede kayo mag-fillet ng sarili nyo, di ba? Ziploc bag. O yung tulad ng ginagawa natin dati, pwede namang plastic lang talaga. Papalu-paluin lang natin yan. Papalaparin natin at papantayin natin. Yan, okay na yan. Ito yung kangkong natin. Himay lang natin ng... Parang ka nagpahimay sa 10 years old na gusto maglaro sa labas. Tanggalin lang natin yung mga malalaking stems. Gusto mo tulungan? Kaso parang walang may gusto tumulong sa akin. Yung iniiyan lagi ni George. Kaya hindi na kailangan timplahan to eh. Alin ang maalat? Yung ihe? Maalat ang ihe. Parang di ba nakatim na ihe? Yeah, tuloy nyo lang yung usapang ihe. Nangyari na to. The feeling that this moment has happened before. Nakita mo ba? So, hintayin lang natin kumulo yung tubig natin habang hinihingi namin kay Amide ang winning lotto numbers. Anyway, may papatanggal lang ako na pre-roll kasi medyo bastos yun. Tubig kumukulo na, lagyan natin ng suka. Walang bastos doon. Tapos yung ating kangkong. Sarap sa... Kangkang. Tuloy lang natin to ng konti. Ano naman ang dahon ng kangkong, mabilis maluto yan. Tapos hindi masyado mawala yung kulay niyan kasi naglagay tayo ng acid. Lagay na natin dyan. Ayun, nangonti talaga siya. Tapos mangongonti pa lalo yan kasi pipigain natin yan. Yan. Tapos babanlawan natin to para lumamig. Ang kangkong, tulad ng kangkang, makatas din yan. Tandaan nyo lang na ang kangkong medyo may angking laway yan. Oo, pre. Tawa ka mo to. Uy. Di ba, no? Hiwain na natin to. Ito, unahin na natin yung feeling natin. Hiwain na natin to na maliliit. Balik na natin yan dito sa bowl. Hindi pa natin pinapakita yung yield ng cream cheese natin. Mamaya natin papakita kasi hindi naman natin gagalawin yung isang yon. Ito yung maliit, yung unang-una namin gawa. Ito yung pinakamatigas na kasi. Pre, cream cheese na cream cheese yan, oh. Diba? Par, anong hindi cream cheese dyan? Diba? Cream cheese, diba? Cream cheese. Tapos timplahan lang natin yan. Mamaya natin lagyan ng asin, pero paminta lang muna. Tapos feeling ko mahirap haluin ng wooden spoon to. Kasi baka kumapit lang yung doon, yung cream cheese doon. So mag-gloves na lang tayo. Puntakin lang natin. Napapalo na. Dami ah. Bakit sa tikman? Subo mo yan. Anyway, okay na yung natin, yung feeling natin, okay na yung manok natin. Pwede na siguro tayong mag-assemble. So, ito na yung manok natin na manipis. Parang okay naman to. Kuha tayo ng palaman natin. Pahinggan ko kutsara para sa palaman. Pero bago yan, asnan muna natin yung labas. Mamaya natin, ay yung loob pala. Mamaya natin asnan yung yung labas. Kuha tayo yan. Yan natin dyan. Huwag natin ididikit sa manok Pati yung kamay na ginamit natin, huwag natin didikit sa... Okay na to. Pwede natin idikit yan. Sasara natin yan. Kahit may nakabuka dyan, okay lang kasi may breading naman yan, di ba? Asnan lang natin yung labas. Tapos, pwede nating i-breading to. Lagay muna natin sa first step, sa harina. Wet hand, yan natin dry hand. Tapos sa itlog na may konting tubig. Dry hand, gagamitin natin wet hand.
Tapos, dito tayo sa breadcrumbs. Ang breadcrumbs na gamit namin dito ay fine breadcrumbs, pre. Yung pampandesal. Yan. Wet hand. Gamitin natin ang dry hand. Yan. Napasok ako doon. Pag napasok kayo, matic breadcrumb. Yan. Tapos, lutuin lang natin yan. Manipis lang naman yung manok natin. Ang malaki lang naman talaga sa kanya yung feeling niya sa gitna. So, medyo mabilis na siguro to. Kung gaano katagal, hindi ko masabi. Kaya ikat mo na yan. Medyo tumatagas na yung cream cheese niya. And palagay ko, okay na to. Yung isa, walang tagas. So, ang ganda ng pagkakasilo. Kaya maganda rin yung ganun yung pinong breadcrumbs. Diba? Kapag kasi tumatagas yung cream cheese natin, ibig sabihin, naabot na siya ng init sa loob. Kumulo na siya. Kumulo siya, nag-expand siya. Nagharap siya ng lalabasan. And kaya siya tumatagas, diba? So, malamang, ito ay olots na. Yan. Anak ko ata ito eh. Delikado yan. Trabaho na kami. Uwi na kayo. Actually, tapos na rin talaga tayo, no? Adi, ano bang gagawin natin? Wala na tayong gagawin. Kundi titikman na natin lahat to, di ba? Kasi wala nang plating yung mga yan eh, di ba? So, Jerome, slow mo ng konti, tapos tikman na natin yan. Pre, masyat naman ako dyan. Walang problema. Ang ating Robito Sin. Parang hindi pa ako nakakain na kami ni Rani ng authentic nito. Hindi ko na maalala yung lasa. Pero parang sinabi mo sa akin, authentic ka, maniniwala ako di ba? Pag walang reference, masarap. Hindi ka dito. Parang ganda ng ngiti mo eh. Ano? Sarap, no? Sarap siya. Yung cream cheese andon, pero honestly, sana mas marami pa yung nilagay ko. Medyo konti lang. Ang problema kasi, pag na-cover ba lahat yan, baka pangit na. Pag na-cover sa lahat ng cream cheese, kasi wala ka ng ibang makikita, baka isipin mo, garlic bread, boom, bigla may baka sa loob. Alam mo yun, baka magulat ka. Pero okay siya. Masarap siya. Maganda yung Eto mga recipe na ginawa namin na to. Excuse na lang to para mag-share kami ng ibang recipes. Kasi pwede kayong matapos ng manood sa paggawa ng cream cheese eh. Alam mo, pwede na matapos yun dun eh. Kasi kanya-kanyang application na lang yan eh. Di ba? Pero eto, sana may napulot pa rin kayo. And eto, napakaganda application na to kasi baka marunong ka nang gumawa ng pizza, pero baka hindi ka pa nakakagawa nito. Ang ganda niyan. Ito tayo sa ating, hindi ko alam yung tawag, pero tawagin natin siyang cream cheese cordon bleu. Actually, meron akong kaba na baka hilaw. Pero sana hindi. Sana hindi hilaw. Hindi hilaw, pare. Ang ganda. Nakakatuwa. George, di ka nga dito. Sabay tayong sumubo. Pagdikitin natin yung mga manok natin. Ganun pala pag dinikit. Oo, no, iba, no? Pero okay din. Sarap mo eh. Sarap, no? Oo, bakit kartilitin ako? Hindi, legit. Ito hindi ko alam kung bakit ba. Ang juicy niya eh. Iba yung juicy eh. So maganda yung pagkakaluto niya. Saktong-sakto. Malaki rin yung inambag nung cream cheese sa pagiging juicy nung manok. Kasi usually cheese ang nilalagay, di ba? Yung cheese, malamig lang ng konti, solid na yan, di ba? Pero eto, liquid siya in this Meron ka pa sa state. ngipin. Masarap siya. Liquid kasi siya. And maganda yung pagkakaluto ng manok. Masarap yung kombinasyon ng cream cheese at manok. Hindi naman siguro dapat nakakagulat yun na masarap ang cream cheese at manok. Pero pag ginanya mo siya, okay eh. Last, pare, ang ating dessert. Bird Bass Cheesecake. Itsura niya, Rani, Alvin, ganito ba itsura ng mga yan? Ganyan yan. Ganito yun. Pero parang masabaw yun sa'yo. Yun nga, dito ako concerned. Tignan mo, kumakatas siya. Sa ibang pagkakataon, hindi ako magrereklamo pag kumatas eh. Pero sa pagkakataon na to, ano yung indication niya na overcooked yung itlog natin? Pero malalaman natin yan dito kapag hiniwa natin. Teka lang. Uy, okay Overcook siya. Hindi ito ang inaasahan kong resulta. Pinanood ko kasi yung video ni Joshua Weissman. Jerome, lagay ka nga nung itsura ng burnt bass cheesecake ni Joshua Weissman dito. Yan, lagay mo dyan. Parang overcooked din yung itsura niya in the sense na hindi na siya creamy, hindi siya parang may spreadable, yung masarap na Pero hindi ko alam eh kasi may mga nakita akong burnt bass cheesecake na hindi naman ganun eh. 'Di ba? Pero titikman ko to. Overcooked to par. Overcooked.
Diba? Spongy yung texture niya. Sablay to. Sablay tong ginawa namin. Pero yung lasa niya andun eh. Kung hindi lang talaga siya overcook, masarap sana. Pag sinunod mo dyan, yung traditional na pagluluto ng cheesecake, gentle na pagluluto, lasang cheesecake lang yan. Ngayon, kapag tinaasan mo naman yung temperature, sinunog mo siya, ma-overcook siya. So, where do you draw the line? Ano ba to? Dapat ba? Dahan-dahan muna hanggang makuha ko yung pagiging jiggly niya, tapos sinagad ko. Pero baka pwede kong itry ulito off-cam. Kami-kami na lang. Trip-trip na lang. Hindi ako makapayag na hindi natin nagawa maayos yung burnt bus cheesecake. Gumawa kami ng panibago. Hindi namin pinakita. Same process lang naman, pero iniba ko lang yung temperature. Same ingredients pala, sorry. Burnt talaga, di ba? Burnt bus nga eh. Uy, oo nga, oo nga. Burnt nga eh. Ayan na. Creamy yan, no? Oo nga. Pero tignan natin. Spongy. Halika. Ayun, no? Okay sa ito. Mas okay to kaysa nung last time, di ba? Last time kasi wala eh. Overcook talaga eh. Hindi ko alam kung dapat ba malutong yung taas. Ewan ko, di ba, no? Hindi siya solid na solid. So, tingin ko okay to. Kailangan ko pang pag-practicean. Basta ganito lang ginawa ko dyan. Yung tray, nilagyan ko ng mainit na tubig bago isalang. 180 for around siguro 30 minutes. Tapos, tinaasan ko yung heating element sa taas para masunog siya. Doon siguro ako nagkamali. Pero so far, okay sa akin to. Better than doon sa una natin cheesecake na ginawa. So, yun. Balik na kayo doon sa vlog. Mag-vlog na kami na iba. Masasabi kong sablay itong ginawa ko. Pero hindi dahil sablay yung cream cheese natin, di ba? Yung cream cheese natin sobrang tagumpay. Umpisa pa lang, nakita nyo na yun eh, di ba? Nakita natin yung mga application ng cream cheese na nagawa natin. George, pakikuha nga yung cream cheese na ginawa natin doon. Alvin, magkano ang typical na cream cheese na mabibili mo? Yung magandang quality. 210 to 250. So punta tayo sa gitna, 230. 240 sa 225 grams. So pwede natin sabihin na 1,100 per kilo. Masos tayo ng 500, ano dito, 500 pesos. So dapat makuha natin to ng kalahating kilo para medyo pumantay tayo doon. So ito yung ano natin, same na lalagyan yan ha, same na lalagyan yan. Kunin ko to, iti-tear ko. Zero siya. Tapos ilagay natin to para makuha natin yung bigat nung ano. Timbang natin to para makuha natin yung laman. Again, tinear ko na to. Pag nilagay mo yan, zero yan. Sagay natin to. Oh! 876 grams. Calculator, please. Hindi. 1,000 pesos. Eto, lumalabas sa 500 lang. So, technically, mas mura pala pag ikaw yung gumawa. Diba? Ayan, oh. Cream cheese yan, pare. Yung ginawa nyo. Pero yun nga, mga inaanak, maraming salamat sa panonood. Sana may napulot kayo sa episode na to. Ako, personally, may napulot ako. Masaya ako sa resulta. Yung lintik na burnt bus cheesecake na yan, gagawin ko uli yan. Anday ko pang cream cheese, oh. Meron pa ako dyan, di ba? Kaya maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako ay maliligo na. Hindi pa ako naliligo pa.